Purihin natin ang Panginoon sa araw na to. Dahil ikaw lang ang mananakot sa aking buhay. Amen! Anong kalakasan? Ikaw ang kalakasan sa oras ng kailangan, oras ng pagkailanman. Ikaw na siya sa leader ko, oo na siya ang leader mo, Diyos ng pagkailanman. Ikaw na ang
Ikaw ang may likha na lahat, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan. Yes, Lord. Yes, Lord. Pagkakas natin po rin ang mga dakilang may likha, ganap ang kabutihan. Simula katapusan, o ika'y kahangahan. May bigay na bawat buhay, biyayang kamangha-mangha. Sa'yo kapangyarihan, kalangit ay umapaw. Kami lumulugod, lahat sumasamba, luwal hangin ka, karapat-dapat, buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't banal, aming hari. Minsan pa, dakilang may likha. Dakilang may likha, ganap ang kabutihan. Simula katapusan, o ika'y kahangahan. Kami lumulugod, lahat sumasamba, luwal hangin ka, karapat-dapat, buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't banal, aming hari. Kami lumulugod, lahat sumasamba, luwal hangin ka, karapat-dapat, buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't banal, aming hari. Diyos, ika'y banal, walang katulad. O ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. Diyos, ika'y banal, walang katulad. O ika'y banal, walang katulad.
sa lugar na ito, Panginoon. Yes, Lord. Patuloy ka lang may papupuri ng Panginoon sa araw na ito. At ang tanging presensya mo lang, Panginoon, ang mananatili sa bahay-sambahan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mo banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi.
Good morning po. Welcome kay nanay. Nasa si nanay. Birthday niya po kahapon. Si Ate Rose, birthday niya kahapon. Hindi si Ate Rose na ano ha. Amano. Si Ate Rose. Okay, good morning po. Nasa yung mga bata nandun sa loob. Okay. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Hindi pa po nagbubukas eh. Hindi alam na bubuksan. Okay. Good morning po sa lahat ng nanonood ng live sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa gawain ng Panginoon. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Kumusta po tayong lahat? Pagpalain po tayo ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na buhay, salamat po Panginoon sa umagang ito. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Salamat sa bawat isa Panginoon. At sa umagang ito, salamat o Diyos sa kagalingan ng aming mga sakit at karamdaman. Salamat sa kalakasan. Salamat Panginoon sa proteksyon, sa pagmamahal mo. At sa umagang ito, we acknowledge the presence of the Holy Spirit in our midst. Panginoon, kayo po ang magsalita. Hayaan mo Diyos na iyong mga salita ay may pahayag ng iyong lingkod, na may kababaan ng loob, ng may pagmamahal, Panginoon. At ayan mo, Diyos, na marinig namin ang mensahe mo, hindi po yung gusto namin, kundi yung gusto mong marinig namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. At kung may nakikita kang karumihan sa aming puso, sa aming isip, patawarin mo kami, Panginoon. Hayaan mo na maging malinis kaming sisidlan sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Merry Christmas. Happy birthday, Ate Rose. How old are you? Bata pa yun si ate. Hindi pa yan senior. Okay. Ang ating pong topic sa umagang ito ay pinamagatan po natin, When the Wild Party is Over. Ang ating pong subtopic ay The Tragedy of Meaningless Life. Ang text po natin ay matatagpuan po natin sa Book of Daniel. Daniel chapter 5. Beginning verse 1. Kilala niyo po ba si Daniel? Okay, hindi po yung kapitbahay niyo. Si Daniel po ay isang propeta ng Diyos at mababasa po natin sa Old Testament. Okay, sino po ba si Haring Belshazzar? Ito po ay kwento ng isa pong hari sa banang Babylonia, na kung saan ang Babylonia po ay sinakop niya ang bansang Israel. Okay, sa madaling sabi, yung pong mga Hudyo ay tumira sa bansang Babylonia at sila po ay ginawang mga alipin. Okay. So, ito po mga kwentong ito po ay isa sa pinakamalungkot na chapter sa buong Biblia. Isa po sa pinakamalungkot. Sino po ba si Belshazzar? I-dig natin just a little bit kung sino po, ano po yung biography niya. Okay. Si Belshazzar po ay tinatawag na son of Nebuchadnezzar. Sino naman si Nebuchadnezzar? Siya po yung hari. Dyan po siya nung dating hari ng kung saan sinako po nila yung bansang Israel. But at this time, patay na po si Haring Nebuchadnezzar. At sa panahon pong ito, ang naghahari na ay yung kanyang
Apo. Sa Biblia po ay masama, babasa po natin na ang father niya ay si Nebuchadnezzar, pero hindi po siya yung ama, hindi po siya ang anak ni Nebuchadnezzar. Siya po ay grandson. Kasi po sa lingwahe ng Aramaic, ang Aramaic po ay lingwahe ng Babylonia. For example, ang Pilipinas po ay sinakop ng Spaniards o ng Spain. So kung tayo po doon tumira, yung lingwahe po nila ating i-adapt. Ano pong lingwahe ng Spain? Spanish. Okay. So, ang lingwahe po ng Babylonia ay tinatawag na Aramaic. During those times, sa Aramaic language, wala pong salitang grandson o apo. Kaya dito po ay ginamit ang son. Pero hindi po talaga siya anak, siya po ay apo. Anak po siya ni Nabonidos, na kung saan si Nabonidos ay napangasawa niya po yung anak ng haring ni Nabucodonosor. Okay. So sino po ba siya? Siya po ay co-regent. Hindi po talaga siya ang pinakahari. Meron pa pong mas hari sa kanya, si King Nabonidos. At this time, si King Nabonidos po ay nagbakasyon. Siya po ay pumunta sa Arabia. Ano ba naman yung pastor? Ano ba mga kwento yan? Yung po ay biblical account. Yan, because the Bible is history. Okay. So during that time, wala po si King Nabonidos. Ang tumayo pong hari ay si King Belshazzar. Ang tawag po doon co-regent. Okay. Kaya nga po, no wonder why, nung kausap niya po si Daniel, kung nabasa niyo po ito, ang sabi niya kay Daniel, kapag na-interpret mo yung writings on the wall, ikaw ay ipopromote ko na third highest rank. Bakit third? Kasi siya po ay second to Nabonidos. Okay. Sino po siya? Siya po ay mayaman, with great power, subalit siya po ay spiritually beggar. Siya po ay spiritually mahirap, pero financially siya po ay mayaman. Siya po ay kilalang great ruler of a huge kingdom. Subalit, hindi niya po kayang i-manage yung kanyang puso. At sino pa po ito? Si Belshazzar. Ano po yung katangian niya? Ang lahat niya pong nasasakupan ay nagbabow down sa kanya. Ginagalang po siya sapagat kapag di ka nagbow down, ikaw ay kanyang papatayin. So napaka-higpit niya po. Subalit, bagamat siya po ay kagalang-galang, wala po siyang takot sa Diyos. Siya po ay napapaligiran ng mga wise men, ng kanyang mga advisor. Subalit siya po ay bulag at siya po ay ignorante sa mga bagay na espiritual. Okay. So ano po bang pangyayari doon sa palasyo? Sa verse 1, ang sabi po sa verse 1, King Belshazzar gave a great banquet for 1,000 of his nobles and drank wine with them. While Belshazzar was drinking his wine, he gave orders to bring in the gold and silver goblets that Nebuchadnezzar, his father, had taken from the temple in Jerusalem, so that the king and his nobles, his wives, and his concubines might drink from them. Verse 3, so they brought in the gold goblets that had been taken from the temple of God in Jerusalem, and the king and his nobles, his wives, his concubines, drank from them. Roman number 1, the extreme and arrogant celebration. Masama po bang mag-party-party? Sa 21, meron po tayong Christmas party. Masama po bang mag-party?
Hindi po masama, ito po ay depende kung ano po ang inyong sinicelebrate. Dito po sa chapter na ito, 5, beginning verse 1 and 3, nagkaroon po ng malaking handaan o party yung pong hari. At ang kanya pong inimbita ay 1,000 mga kilalang tao. At sila po ay nag-inuman. Sila po ay naglasingan at sila po ay na-involve sa tinatawag na debauchery or excessive indulgence in sensual pleasures. Ibig sabihin, habang sila'y nagiinuman, ang dami pong mga babae. At sila po ay nag-i-enjoy sa mga sensual pleasure, yung makalamang pagnanasa o makalamang enjoyment. At it speaks to the evils of the substance abuse and all that accompanies it. Ibig sabihin, sila po ay naglasingan, sila po ay hindi lang po lasing, kundi sila po ay nagpakasasa sa makalamang gawain. Okay, doon po sa palasyo. At nung si Belshazzar ay lasing na, alam niyo, pag lasing, ang lasing, kung ano-anong sinasabi niya, pag nanligaw yan sa babae, alam mo, mahal na mahal kita, ikaw lang. Pag nawala na yung epekto ng alak, hindi ka na niyang kilala. Okay, di ba pag may lasing, sino ang matapang? May pamangkin po ako, ha? May pamangkin po ako, ha? Naka-live pala tayo. Siya po yung black sheep in the family. Siya lang po sa lahat ng mga anak. Nagkwento sa akin ang kapatid ko, may dalang itak, sabi, sino ang kalaban dyan? Alam niyo nung nawala yung kalasingan niya? Di niya na alam. Sobra na yung bait niya. Okay, dito po, nung lasing na lasing niya po, si Haring, sino ba yung hari? Belshazzar, kasi dalawa po ito magkasal, Belshazzar. Si Belshazzar po ay si Daniel. Yung pangalan niya ay pinalitan ng Belshazzar. Pero dito po pinag-uusapan natin yung lasing na si Haring Belshazzar. Ang sabi niya, habang sila po ay nagiinuman, hindi siya nakontento. Ang sabi niya, dalhin niya dito, he gave orders to bring the gold and silver goblets that Nebuchadnezzar his father had taken from the temple, so that the king and his nobles, his wives, and his concubines drink from it. So sa madaling sabi sa verse 3, dinala po yun ng kanila mga utusan, yung gold goblets that had been taken from the temple of Jerusalem. Ano po ba ito? Ano po ba itong mga kagamitan na ito na galing po sa Jerusalem? Yung kanya pong lolo na si Nebuchadnezzar, nung sinago po nila yung Judah and Jerusalem, pumasok po sila sa templo at kinuha po nila yung mga sagradong kagamitan doon at dinala sa Babylonia, at itong kanyang apo si Belshazzar ay ginamit po sa kanilang pag-iinuman kasama yung mga 1,000 nobles, yung kanyang mga asawa at yung kanyang mga concubines. Ang concubines po, ang ibig sabihin nito ay asawa niya sa labas na mga alipin. Okay, bukod sa mga asawa niyang legal, meron pa po siyang ibang mga asawa. Kaya nagkasiya po sila, ginamit po nila yung mga kagamitang banal mula sa templo sa Jerusalem. Bakit po nagkaroon ng malaking handaan? Ang sabi po sa Proverbs
21 or sa Ephesians 5:18, pakibuksan ng Ephesians 5:18, and be not drunk with wine which leads to reckless action, but be filled with the Spirit. Ang sabi po dyan, huwag kayong maglalasing, na kung saan ito ay nagdudulot, na kung saan makagawa kayo ng mali. Sa halip, kayo ay mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Subalit sa eksena pong ito, si Haring Belshazzar, hindi po siya puspos ng banal na Espiritu, kundi puspos po siya ng alak. At nagawa niya pong dumihan yung mga kagamitan sa loob ng templo. Bakit po may banquet? Bakit may celebration? Di ba tayo may celebration? Pag birthday, pag may kasalan, ano pa? Pag may nakapasa sa board, may nakagraduate na anak, ano pa? Marami po tayong pag Pasko, pag bagong taon, meron po tayong handaan. Pero ang handaan po ito ay kakaiba. Sapagkat ito po ay pagpapakita ng arrogant pride and power, trusting the power of his armies, the city with fortified walls to show the strength of his kingdom and to project the city's impregnable defenses and power of Babylon gods as their protection, showing his superiority to all power, including God of Israel. Bakit po may selebrasyon? Okay, kwento ko kayo ulit. Because during that time, halos buong mundo ay nasasakupan po ng Babylonia, at yung Babylonia, the most powerful city in the world during that time. At ipinagmamalaki po ni King Belshazzar na progresibo ang kanyang bayan at marami silang powerful armies, mayaman ang kanilang lugar, at ito po ay napapaligiran ng ng makapal na wall. What is the wall of Babylon? During the time po ng biblical times, ang bawat city ay meron pong fortified walls. Ibig sabihin yung matitibay na, anong wall sa Tagalog? Pader. Bawat city or bawat lugar, yung pa ay nilalagyan ng pader ng mga hari. Para po yan saan? Ito po ay depensa sa mga kalabang bansa. So ang Babylonia po, during that time, ang kanya pong haba nung kanyang wall. Anong wall? Pader. Yeah, very good. Mga children, what is wall? Pader. Yan. Okay, during that time, yung pader po ng Babylonia, use your imaginative mind. Ito po may haba ng 90 kilometers. 56 miles, 90 kilometers po ito. Mahaba, mahaba. Yung pong city of Babylon. At ang kanya pong thick po yung kapal nung kanilang wall ay 80 feet or 20 meters. At pwede pong dumaan doon ang dalawang bus ng sabay. Walang po yun At ang kanya pong taas ay 320 feet or 97 meters sa taas. Ibig sabihin, tiwalang-tiwala si Belshazzar na safety ang kanilang lugar, at sila ay sikat at sila ay magkapangyarihan, kaya sila po ay nag-celebrate. At hindi lang po yun, ginamit niya po yung kagamitan sa templo ng Jerusalem. Ito po ay kanilang binumisan, binastos, sapagkat gusto niya pong magmalakib that he is superior more than God. Na siya po ay makapangyarihan pa sa Diyos. Meron po bang mas makapangyarihan pa sa Diyos? Wala. Roman number 2, the king and his blasphemous acts
simulan po natin ulit sa verse 2. Sa verse 2 po, ang sabi niya, dinasing na siya. Ang sabi niya, dali nyo nga dito yung mga kagamitan, yung mamahaling kagamitan sa loob ng, galing sa loob ng templo ng Jerusalem na dinala ng aking ama. At sa verse 3, dinala nga po ang mga goblets. O yung mga, ito po ay mga ginto. Puro po itong ginto. At sa verse 4, as they drank the wine, they praised gods of gold and silver, of bronze, iron, and wood, and stone. So sila po ay nagkasiyahan, nagsasayawan, naglalasingan, at kung ano pang kahalayan ang kanilang ginagawa, habang dinudungisan po nila yung kagamitan na ginagamit sa templo, at pinupuri po nila yung mga Diyos-Diyosan. Sa halip na bigyang kaluguran ang Diyos, binigyan po nila ng parangal yung mga Diyos-Diyosang gawa sa bronze, iron, wood, and stone. Na wala po silang kaalam-alam na merong panganib sa labas. At habang sila po ay nagkakasiyahan, mababasa niyo po ito sa Chronicles. Habang sila po ay nagkakasiyahan, yung pong Persian army ay nasa labas ng city. At sila po ay naguhukay, hindi kasi sila pwedeng makadaan sa gate. Kasi talagang libu-libong mga sundalo ang nakabantay sa loob ng syudad. Ang ginawa po ng Persian army ay dumaan po sila doon sa ilog. At ito po ay kanilang binutasan, hinukay po nila. At yung pong daloy ng tubig, iniba po nila yung daloy, inilipat po nila sa ibang destinasyon o sa ibang direksyon. Kaya yung pong tubig na napakalalim na kung saan protection din nila ito po ay naging mababaw. Naging mababaw po yung tubig at pwede na pong makadaan yung mga Persian army. At sila po ay nakapasok sa syudad nang wala silang kaalam-alam, sa sobre nilang tiwala sa kanilang sarili at sa kanilang mga kaari-arian at kanilang mga fortresses, wala silang kaalam-alam na merong panganib. Sa ating pong buhay, minsan, alam niyo po ba nung ako hindi pa mananampalataya, kasi nabuhay po kami na school, bahay, kailan 6:30. So, 6 o'clock nasa bahay ka na kasi pag hindi, 2 por 2, abutin mo, totoo po yun. Because during my time, our time, yung mga senior na po dito, iba po ang disiplina ng mga magulang. So, ibig sabihin po, during that time ay talagang disiplinado po ang mga tao. So during this time, wala po silang kaalam-alam. Masayang-masaya sila. Hindi nila alam yung panganib na darating. Nung ako po'y maliit pa, iniisip ko, kapag sobra ang saya, di ba? Masaya. Iniisip ko kinabukasan magiging malungkot ako. Yun po ang kinakatakutan ko. Na ayaw ko na masayang-masaya ako ngayon, bukas ang lungkot-lungkot ko. Pero nung nakakilala po ako sa Panginoon na wala po sa akin yon, alam ko na pag masaya ko sa Panginoon, bukas masaya. Kahit meron po tayong nararanasan mga problema. Pero yung fear ko na baka bukas malungkot ako. Di ba may ganyan tayo? Na wala po sa akin yon. Amen? God is with us. Subalit dito po sa eksenang ito, wala silang kaalam-alam na may panganib sa ating pong buhay bilang po mga Kristiyano. Huwag po nating kalilimutan na ang kasiyahan sa mundong ito ay walang saysay because this world is under the pattern of
Satan. And the world is always bombarding us to do what is not good in the sight of the Lord. Amen? So ang kasiyahan po dapat natin, yung pong nagbibigay kaluguran sa Diyos. Yung pong kasiyahan ni Belteshazzar plus 1,000 nobles plus his wives and concubines is not according to the will of God. Actually, dinungisa nila at binastos nila ang Panginoon. Amen. Kaya ang tanong ko kanina, masama bang mag-party-party? Hindi po. Hindi po yung pinagbabawal. Basta ang party po ay para sa Panginoon. God, ang Panginoon, He loves celebration. Kaya po sa Old Testament, ang dami doong feast. Amen. At ay paano naman pastora sa school, hindi naman believers kasama namin sa office. Paano ako doon magiging masaya? Pwede naman kayong magsaya. Pero siguraduhin lang po natin kung anong ginagawa nilang hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi na po natin ginagawa. Amen? Sa Bible study natin, ang Kristiyano ay dapat meron resibo. Dapat meron resibo. O, patotoo. Iisibo, Kristiyano pala ako. Meron akong resibo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ano po ba yung ginawa niya? Blasphemous. Pag sinabi po natin blasphemous, ito po ay pagbabastos, trampling down what is holy to God. In the Old Testament times, lahat pong gamit inside the temple, those are holy things. Kapag ito po'y ginalaw mo at hindi ka karapat-dapat, it will be a matter of life and death. Kasi ang pwede lang pong humawak noon yung mga saserdote at yung kanilang mga anak. Ang hari ay hindi po sila pwedeng makialam sa seremonya sa altar. Natatandaan niyo po? Sinong tandaan niyong hari? King Uzziah. He died because he offered an acceptable offering to God at hindi niya po yung trabaho. It is a matter of life and death if you defile the things inside the temple because it is exclusively used for God. Amen? Okay. But now in the New Testament, hindi na po ganon. Kaya nga ang tanong, yan po bang gitara, pwede bang hiramin ng mga hindi mananampalataya? Sa tingin nyo, pwede bang hiramin? Bakit? Bakit? Kung sakali namang hiramin niya yan, at yun ang paraan para madala mo siya sa Panginoon, why not? Because that gitara in the New Testament, that gitara is not holy. The one who used that gitara must be holy. Kapag hinawagan ba yan ng unbeliever, mahawaan ka ba? No, we are not under the law. We are under grace. Amen? So, sa New Testament, ano yung nire-require ng Panginoon na dapat banal? Because it is the temple of the Holy Spirit. Ano ba yun? At sino yun? Tayo. Amen? At sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 3:16-17, at ang sumira sa templong yun ay sisirain din ng Panginoon. Don't you know that you are God's sanctuary? Sabihin niyo po sa sarili niyo, I am God's temple. And the Spirit of God dwells in me. Ang sabi po dyan, are God's temple and that Spirit of God lives
in you. If anyone ruins God's sanctuary, sino may sanctuary? Ikaw, ako. God will ruin him, for God's sanctuary is holy, and that is what you are. Sino ang holy? Tayo. Amen? Okay. Di ka nakakipo, di pala natin papahiram yan. Paano yung microphone? Kung yun naman ay gagamitin nila at yun ang magiging daan para madala mo sila sa Panginoon, go. Pero kung iyon naman po ay, kumbaga hindi naman gagamitin ng maayos, nasa sa atin na lang yung kung ipapahiram po natin. Amen? Parang ayaw niya pera. Diyos ko, may wala na akong kausap. Sa Old Testament po, hindi yan pwede. Hindi pwede yun. What is clean is clean. Kasi pag hinawakan mo yun ay, pag hinawakan nyo ng unclean, iyon ay magiging unclean din. Matindi po sa Old Testament. Pero ngayon, we are under the grace of God. Anong nire-require ng Lord? We must be holy. We are the temple of the Holy Spirit. Hindi po ba kayo natutuwa? Sino ba yun? Sino ba tayo? And the question is, what defiles us? Ano po bang nagpaparumi sa atin? Luke 6:45. Ano po bang nagpaparumi sa atin? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung anong lumalabas sa bibig mo, yun po yung nagpaparumi sa'yo ng mga lumalabas sa ating mga bibig na galing sa puso, galit, panunuyat, mga marites, ano pa? Paninira sa ating kapwa, galit, puot, at inggit. Ang sabi ng Panginoon ang nagpaparumi sa tao kasi sabi ng mga Fariseo, yung mga lingkod mo kumain, hindi naghuhugas ng kamay. Nilabag nila yung tradisyon ng mga matatanda. Masama bang kumain na hindi naghuhugas ng kamay? Ay marumi na, kung marumi na mga kamay mo, as medical speaking, kailan maghugas tayo? Kaya lang yung mga Pharisees during the time, kapag hindi ka naghugas ng kamay habang kumakain, ibig sabihin, hindi ka ligtas, hindi ka malinis sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ano naman kung hindi naghugas ng kamay? Ang mas marumi, kasi pag tayo kumain, ang sabi ng Biblia, yun ay lumalabas din. Amen? Subalit, ang nagpaparumi sa tao ay yung lumalabas sa ating bibig. Kasi kapag galit ka, pwede mong itago pansamantala yan. Pag galit ka, lalabas yun. Pag masaya ka, lalabas yun. Pag umiibig ka, lalabas yun. Pag galit ka, lalabas yun. Pag inggit ka, lalabas yun. Sa bibig mo, yung nasa puso mo. Hindi po pwedeng magsinungaling ang Biblia. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa nanonood at manonood pa po ng live. Okay. Doon po sa eksenang yon, they praise the creation rather than the Creator. Pinuri nila. Habang sila'y nagiinuman, sila'y naglalasingan, ano pa, sila'y nagkakasiyan lahat ng gawaing makalaman. Pinuri nila ang creation rather than the Creator. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 25, pinupuri nila ang nilikha. Sa halip ang lumikha ang dapat nilang bigyan ng kaluguran. Sino po ba ang binibigyan natin ng kaluguran? Sino po ba ang binibigyan natin ng kaluguran? Ang Diyos ba o ay yung katabi? Ang Diyos po ang dapat mabigyan ng kaluguran, pero wag naman yung katabi mo. Ang pangit mo yata. Sa palagay mo, matutunan mo.
ba? Kung binibigyan natin ng kalukuran ng Diyos, hindi ka naman din magsasalita ng negatibo sa iyong kapwa. Pero hindi mo naman bubulahin. Alam mo, ang puti-puti mo. Doon lang pala sa Facebook. Kasi nga filter. Nung nakita sa personal, wow! Huwag naman po natin bulahin. Sabihin lang po natin, ang ganda-ganda mo. Kung yung talagang nasa puso mo, huwag naman flattery words. Amen? Dapat din po natin bigyan ng kaluguran yung ating kapwa. Kasi pag puro ka naman po na, parang wala naman siyang nagawang mabuti sa iyo. Palagpagan po natin ang Lord. Okay. Sino po ba naantok? Tumayo po tayo. Tayo. Pasko po ngayon. Okay, tayo po tayo. Huwag na siya tulog si Lewin. Baka magalit sa akin yan. Hawakan niyo po yung shoulder ng katabi niyo. Yan, si Hana walang katabi. Okay, hawakan niyo po yung shoulder at medyo is massage niyo. Ayan. Yan, naantok pa ba? Mukhang ayaw niyong tumigil. Okay. Okay, hands up. Ayan, hands up na. Sit down. Yan, wag niyo bababa ang kamay niyo. Okay. So, inaantok pa po ba? Okay, thank you. Okay, now, pumunta po tayo dun sa eksena, nagkakasiyahan sila, nagiinuman, naglalasing na nagsasayawan at gumagawa ng mga kamahahalay na gawain at dinudungisan nila, binabastos nila ang Panginoon. Drama number 3. The sudden tragedy of the king, verse 5 to 9. Ang ibig sabihin po nito, yung biglaang trahedya na nangyari sa hari. The writings on the wall. Suddenly, the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall, and the lampstands in the royal palace. The king watched the hands as it wrote. His face turned pale. He was so frightened that his legs became weak and his knees were knocking. The king summoned the enchanters, astrologers, and diviners. Then he said to these wise men of Babylon, whoever reads this writing and tells me what it means will be clothed in purple and have gold chains placed around his neck, and he will be made the third highest ruler in the kingdom. Then all the king's wise men came in, but they could not read the writing or tell the king what it meant. Verse 9, King Belshazzar became even more terrified, and his face grew more pale. His nobles were baffled. Okay, kwento. Nung sila po ay nagkakasiyahan, suddenly, meron pong kamay ng tao na lumabas at sumulat po siya sa dingding. At nung nakita po ito ng Haring Belshazzar, siya po ay nanginig. Halos yung tuhod niya, hindi niya na maitayo, yung paa niya. At siya po ay nanginig. Imagine isang matapang na hari. Walang pwedeng tumalo sa kanya, walang pwedeng sumagot-sagot sa kanya, siya ay niyuyukuran. At pwede kanyang ipapatay. Nung nakita niya po ang writings on the wall, siya po ay nanginig. Sa sobra niya pong takot, tanong ko, sa tingin niyo ba nakawala ang kanyang kalasingan? Bakit alam mo, ate? Pag natakot ka, mawawala yun. Pero hindi po yung sinasabi ng Biblia, tanong ko lang po yun sa inyo. He was shaking, he was terrified.
Lalo po yung hindi rin nabasa at hindi na ipaliwanag ng kanyang mga wise men yung nakasulat sa dingding. Bakit kaya siya natakot? Kung tutuusin lang kung ordinaryong sulat lang, hindi po siya magkakaroon ng takot. Amen? Sa tingin niyo, nagkaroon siya ng fear of the Lord. Sa sobra niyang takot, at kausap niya po yung kanyang wise men at mga nobles at mga bisita at mga asawa at mga concubines, narinig po ito ng reyna na kanyang nanay. So, nag-intervene po yung queen. At ang sabi niya, "Oh, mahal na hari, mabuhay ka." Pag binasa po natin sa Tagalog, "Mabuhay ang mahal na hari, huwag kang mag-alala. Sapagkat during the time of your father o yung lolo mo, merong isang lalaki na sobra ang kanyang kaalaman, may takot siya sa Diyos, at siya ay ginawang leader ng mga wise men sa kaharian. At ang pangalan niya ay si Daniel." So sa madaling sabi, pinatawag po ni Haring Belshazzar si Daniel, the Lord's prophet before the king. When he encountered with the king in verse 16, titingnan po natin sa verse 16. Are you still with me? Gusto niyong tumayo uli at magmasahe sa likod? Pasko naman ngayon. "Now I have heard that you are able to give interpretation and solve the difficult problems if you read this writing." At sabi nung ni King Belshazzar, "Oh, Daniel, ikaw pala si Daniel. Narinig ko na ikaw marunong mag-interpret at marunong kang mag-solve ng mga mahihirap na problema. At kung mababasa mo yung nakasulat sa dingding, ikaw ay dadamitan ko ng purple." Bakit purple? Yung po ang kulay ng hari. "Have a gold chain around your neck and have the third highest position in the kingdom." Ano po ang sagot ni Daniel? Paparaphrase ko po, ay wala akong pakialam dyan, sa'yo na lang yan. Okay, sabi ni Daniel, "Then Daniel answered, you may keep your gifts for yourself and give your rewards to someone else." The prophet rejection of the offer. Kung kayo po kaya ang kausap ng hari, alam mo po ba yung chain na gold, yan pa ay pure gold. At ikaw po ay uupo sa ikatlong posisyon ng kaharian. Subalit ang sabi ng propeta, sa'yo na lang yon. Sa'yo na lang yon, at yung iba ay ibigay mo sa ibang tao. Okay? So, babasahin ko na lang kung anong ibig sabihin. "Nevertheless, I will read the writing for the king and tell him what it means." So, sa eksena pong ito, pinapakita si Daniel, the prophet Daniel, kung anong lingkod siya ng Diyos. Hindi po siya mabibili ng ginto at pilak. Siya po'y naglilingkod kahit libre. Siya po ay nagbigay ng dangal sa Panginoon. Hindi po siya pwedeng tumanggap ng anuman doon po sa hari, sapagkat yung pong hari ay enemy ng Diyos at patuloy niya pong binabastos ang Panginoon. At never po siyang nag-compromise. And during this time, Daniel was about 85 years old. He was too old. Subalit mabagsik at malinaw ang kanyang pangunawa tungkol sa Diyos. At dito po sa eksenang ito ipinapakita
kung gaano kakilala ni Daniel ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Gaano pa po ba natin kakilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Kilala po ba natin siya? Kilala niyo po ba si Sharon Cuneta? Kilala niyo po ba si Duterte? Si PBBM? Higit kong dapat makilala natin ang Panginoon. Sapagkat yung pong mga presidente, yung mga ministro, mga tao po yun, isang araw sila po ay mawawala sa mundong ito. But the God whom we are serving is a God who is faithful. Siya po ay Diyos na tapat. Ang sabi niya, I will supply all your needs. Huwag po tayong mag-compromise. Amen. Hallelujah. Huwag po tayong umayon o kaya sumayaw sa takbo ng mundong ito na ang lahat ay binabayaran. Ang lahat ay nabibili ng salapi. Amen. And the prophet rebuked and recounts a lesson from history. Ang sabi po ng ni Daniel, ipa-paraphrase ko po ang kwento. Ang sabi ni Daniel, O mahal na hari, yung ama mong si Nebuchadnezzar ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan at karangalan at splendor. During the time of Nebuchadnezzar, Babylonian hanging garden was one of the wonders of the world in ancient world. Kilala po ang hanging garden of Babylon. Pinag-aaralan po ito sa elementary at high school. The Hanging Garden of Babylon, ito po ay pinaggawa ni King Nebuchadnezzar. At siya po ay binigyan ng posisyon na mataas. Subalit ang sabi ni Daniel, yung lolo mo, yung tatay mo, si Nebuchadnezzar, siya ay napakasamang tao. Pwede niyang ipapatay ang gusto niyang papatay. Pwede niyang buhayin ang gusto niyang manatiling buhay. Pwede kanyang ilagay sa posisyon o kaya tanggalin kanya sa posisyon. Si Haring Nebuchadnezzar, maging yung kanyang mga asawa kapag kumontra sa kanya, pinupugutan niya po ng ulo. Ganun kasama si Haring Nebuchadnezzar or Nebuchadnezzar sa Tagalog, Nebuchadnezzar. May kwento pa lang ganun sa Bible, yes. Amen. So ang sabi niya, doon sa second dream ni Nebuchadnezzar, sa chapter 4 ng Daniel, kaya sabi niya kay Belshazzar, yung lolo mong si Nebuchadnezzar ay napakasamang hari, siya ay nagmalaki. Samantalang itinaas siya ng Diyos, binigyan siya ng kapangyarihan. Subalit siya ay nagmalaki sa Diyos, pinatigas niya ang kanyang puso. Kaya ang sabi ni Daniel, siya ay ibinaba ng Diyos, siya ay tumira sa kagubatan with wild animals, at yung pong kanyang kaisipan ay pinalitan ng Diyos ng kaisipan ng isang hayop. Kaya si Nebuchadnezzar, siya po ay nag-isip ng hayop, maging yung kinakain ng mga hayop ay kinakain niya na rin. Ganon po siya binaba at pinarusahan ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ko ibabalik ang iyong kaharian hanggat hindi ka nagpapakumbaba sa akin. Hanggat hindi mo kinikilala na ang Diyos ng bansang Israel ay ang pinakamataas na Diyos. Amen. At ang sabi niya kay Belshazzar sa verse 22, ikaw, Haring Belshazzar, hindi ka natuto sa kasaysayan. Sa halip, verse 25, ikaw ay nagmagaling. You set yourself up against the heaven. Nagmalaki ka sa Diyos. Ginamit yung mga goblets, yung holy things ng temple.
at pinagamit mo pa sa mga asawa mo at sa iyong mga concubines at sa iyong mga guests. Pinuri mo ang Diyos, mga Diyos na nagawa sa ginto, pilat at kahoy. But you did not honor the God who holds in His hand your life and all your ways. Ang sabi ni Daniel, ikaw, Belshazzar, katulad ng iyong amang si Nebuchadnezzar, hindi ka nagpakumbaba sa Diyos na may hawak at may kontrol ng iyong buhay. Ano po ba ang kahalagahan ng kasaysayan? Si Daniel po ay pinaalala niya doon sa hari na si Belshazzar, dapat inalala mo yung nakaraan, yung kasaysayan. Meron po tayong kasabihan na history repeat itself. Totoo po ba ito na ang kasaysayan ay nauulit? Sino pong may sabing oo? In biblical history, this is not true. This is not applicable. Pag sinabi po natin history repeat itself, ibig sabihin po nito na ang kasaysayan hindi nauulit. Ang ibig sabihin po nito, hindi tayo natuto doon sa kasaysayan. Wala tayong lesson na natuto, walang pagbabago sa buhay natin. Kaya yung circumstances na masama, yung consequences ng nakaraan ay muli mong naranasan. Yung consequences na naranasan ng mga magulang mo, yung mga kasamaan ng mga ninuno mo, ay muli mong naranasan. Yan pang ibig sabihin ng history repeat itself. Because history, biblical history, is called the apocalyptic history. Because God cannot undo creation. Listen. God cannot undo creation. Hindi po pwedeng ulitin ng Diyos yung paglikha. God cannot undo the flood. Hindi po pwedeng ulitin ng Diyos na muling bumaha. God cannot undo the fall of man. God cannot undo the birth of the Savior. God cannot undo the death and resurrection of Jesus Christ. Hindi niya po pwedeng ulitin yung nakaraan. That's why history, biblical history is called apocalyptic history. Sapagkat kung ang kasaysayan po yung biblical na kasaysayan ay paikot-ikot lamang, hindi po tayo makakarating sa plano ng Diyos. Ang plano po ng Diyos ay it leads to our final destiny. We are looking forward for the new heavens and the new earth. Kaya ang history po ay horizontal, tuloy-tuloy po yun. Hindi po pwedeng nauulit yun. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Pag sinabi po natin history repeat itself, ibig sabihin yung kasaysayan ng mga ninuno mo, wala kang natutuhang lesson, kaya nauulit sa buhay mo. That is an idiomatic expression. Amen? Ang kasaysayan, kasi pag naulit ang kasaysayan, kaya mo pong buhayin si Rizal, si Andres Bonifacio, si Marcos Sr., kaya mo bubuhayin mo kasi babalik ka. Babalik ka doon sa nakaraan. Hindi po pwede yun. Amen? May kausap ba? Amen. O, may natutunan ba? Okay. Ano po ang apocalyptic history? Apocalyptic history, ito po yung way of viewing world events as part of the divinely guided narrative leading to a final transformative end. Kaya nga po, we are waiting for the coming Savior. Amen? Amen?
pag inulit ng Diyos na muling ipapananak si Jesus, muli siyang ipapako sa krus, muli siyang ililibing, muli siyang mamamatay at muling mabubuhay, wala, paikot-ikot lang po tayo. Hindi po ganyan ang Diyos kasi meron pong magandang plano ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Palapakan po natin ang Panginoon. God has a plan in your life. Kaya sabi ni Daniel kay Haring ni Belshazzar, hindi ka natuto sa nakaraan, hindi ka natuto doon sa nangyari sa ama mo kung anong ginawa sa kanya ng Diyos. Si Haring Nabucodonosor po, pag binasa niyo ang chapter 4 ng Daniel, siya po ay nagsisi at inacknowledge niya po ang Diyos na makapangyarihan. Kaya ibinalik po siya ng Panginoon doon sa dati. Amen? Subalit si Belshazzar, hindi po siya never niya pong inacknowledge ang Panginoon. At ang sabi ni Daniel, ang pangyayaring ito ay alam mo. Subalit hindi ka natututo. Ano ang pong alam natin? Na hindi po tayo natututo, hindi po tayo lalago sa Panginoon. Pabalik-balik lang po tayo, tampo roon, tampo rito, tampo doon, tampo rito. Pabalik-balik lang po tayo. Amen? Okay, iba na po tayo. Diba? Isang halimbawa, umattend tayo sa isang party. At may mga nagiinuman, may lahat ng bisyo, nagda-drugs, ano pa, lahat naninigarilyo, ano pa, may mga babae, paikot ng babae, may sugalan. Bilang Kristiyano, ano po ang gagawin natin? Tayo po ba ay magkakihalubilo pa po doon? Hindi na po. Baka po maulit yung dati. Kailangan po lumalago po tayo unti-unti sapagkat may maganda pong plano ang Diyos sa atin upang tayo po ay kanyang magamit. Alam niyo po ba kung ang nangyari kay King Belshazzar? The final execution of judgment. Roman number 5, verse 25 and following. Ang sabi po rito, dahil sa katigasan ng ulo mo, ang sabi ni Daniel, this is the inscription that was written. Mahal na hari, dahil sa katigasan ng ulo nyo, hindi po siya nanumbalik o hindi niya man lang inacknowledge ang Panginoon. Alam niyo po ba, pag paulit-ulit po tayo, doon po sa dati nating mga ugali o ating ginagawa at wala pong pagbabago, darating po ang sandali na mararanasan po natin yung mga consequences sa buhay. Tingnan po natin yung final execution of judgment. This is the inscription that was written, mene tekel upharsin. Sa iba pong translation, upharsin po ito. Here is what these words mean. Many God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Ang sabi ni Daniel, ito ang ibig sabihin ng mene. Ang Diyos ay inilagay niya na sa katapusan ang iyong paghahari at ito ay magtatapos na. Next, tekel, you have been weighed on the scales and found wanting. Ikaw ay tinimbang ngunit kulang. Napanood nyo ba yun? Tinimbang ka ngunit kulang. Dito po nila to kinuha. Tekel, you have been weighed on the scale and found wanting. Alam niyo po ba ang Panginoon, meron po siyang weighing scale. Wini-weight niya po yung ating pagkatao, yung ating pag-uugali, yung ating mga puso.
Hindi niya po tinitingnan anong itsura mo, hindi niya tinitingnan kung ikaw mayaman, mahirap. Tinitingnan po ng Diyos yung laman ng ating puso. Tinignan po ng Diyos yung laman ng puso ni Haring Belshazzar. Ang sabi po rito, tinimbang ka, ngunit kulang. Kung kayo po kaya ay humarap sa Diyos, anong sasabihin sa iyo ng Diyos? Mene, mene, tekel, you for sin. Tinimbang ka, ngunit kulang kapag tayo, lahat po tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Darating po yun at darating, hindi po yun. Wala pong makapipigil doon. Pag tinimbang po tayo ng Diyos, ano po kayang makikita ng Panginoon sa ating mga puso? Kayo lang po at ako ang nakakaalam nun. Kapag tinimbang po tayo ng Panginoon, God has a weighing scale at ang kanyang tinitingnan po yung laman ng ating puso because out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Amen? May kausap pa po ba ko? Gusto niyo bang tumayo ulit? Huwag na, verse 20. Peres! Ang sabi ni Daniel, yung isa pang sulat sa dingding ay, Peres, your kingdom is divided and given to the Medes and Persia. Tinatawag po itong Medo-Persian Empire. Yung pong Medes at Persia, ito po ay nagsanib. Dalawa po itong kaharian na nagsasanib Persia. Pero mas malakas po ang Persia. Yung pong kaharian niya ay na-divide sa dalawang kaharian. That very night, Belshazzar, king of Babylon, was slain. Noong gawin yun, pagkatapos basahin na Daniel yung nakasulat sa dingding, Mene, mene, tekel, upharsin, ang Diyos ay tinatapos niya na ang mga araw ng paghahari. Ang Diyos ay tinimbang ka ngunit kulang at ang iyong kaharian ay madi-divide. All of a sudden, pumasok po yung armies of Persia na dumaan doon sa may basin ng river na wala silang kalam-alam at pinatay po nila yung hari. Unaware po sila. Unaware po yung mga armies ng kaharian ng Babylon. Hindi nila alam na merong kalabang papasok. At ang una pong pinatay ay ang Haring Belshazzar. And verse 31, and Darius and the Mede took over the kingdom at the age of 62. May tinatawag po tayong King Cyrus and King Darius. Darius the Mede and King Cyrus the Persian. Okay. Ano po ba ang lesson na matututunan natin dito? Huwag na po nating hintayin na may sumulat pa sa dingding. Mene, mene, tekel, upharsin. Kapag meron po tayong ginagawang mali sa Panginoon, we can bow down, we can ask forgiveness. If we confess our sins to God, He is just and faithful to forgive us. Siya po ay mahabaging Diyos. Pag buong puso po tayo nagsisi at umingi ng tawad sa Panginoon, patatawarin po tayo ng Diyos. Huwag po tayong gumaya kay Haring Belshazzar na hindi man lang siya umingi ng tawad sa Diyos, bagkus dinungisan niya at binastos niya ang Panginoon. Amen? So, wag po natin hintayin ang judgment ng Panginoon ay dumating na wala po tayong kaalam-alam. Ang anak po ng Diyos, alam po natin kapag tayo po ay nagkakasala. At ang Diyos po ay mahabagin. Amen? Hallelujah! Do not wait for the writings on the wall.
At sa ating bansang Pilipinas, we pray for our country. Ang ating pong bansa ay hati at napakagulo. Ang ating bansa ay sobrang mayamang bansa, subalit ang daming korupsyon. Yung mayaman lalong yumayaman, yung mahirap ay naghihirap. Huwag na po nating hintayin may sumulat sa dingding ng Malacanang, Mene, mene, tekel you for sin. Kaya po tayo nananalangin, Lord, pagpalain mo ang aming bansa. Spare us from the judgment. Spare us from the divine judgment of God. Mapapansin po natin na ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig, tama? God is a God of love and we are so thankful. He is a God of love. But take note, He is also a God of wrath. Ang Diyos po natin ay Diyos din ng puot. Huwag po natin hintayin ang puot ng Diyos because nobody can contain. Doon po sa Romans chapter 1 verse 18, pakibuksan mga anak. For God's wrath is revealed from heaven against all godlessness and unrighteousness of people who by their unrighteousness suppress the truth. Ang sabi po diyan, inahayag na ang puot ng Diyos galing sa langit laban sa mga taong masasama, laban sa mga taong walang takot sa Diyos. At dahil sa kanilang walang katwirang buhay, sinusuppress nila, kinukontra nila ang katotohanan. Kaya pag tayo nangaral ng salita ng Diyos, marami po silang sinasabi ay alam na namin yan. Okay, salamat sa Panginoon sa bawat isa sa atin sapagkat lumapit po tayo sa Diyos ng buong puso. Focus of God's wrath is on sin and rebellion. Belshazzar crossed the line and he has to face God's wrath. If we cross the line, yung pong hangganan ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, the wrath of God will come. The finality of God's wrath, Belshazzar is told that he has been numbered, weighed, and divided. He has crossed the line with God, and all that remains is certain judgment. Belshazzar is offered no option and alternative. It is time to pay for the things he has done. Darating po ang isang araw, magbabayad po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Subalit, salamat po sa Diyos sa kanyang kahabagan, sa kanyang pag-ibig. Wala na po tayo sa ilalim ng sumpa ng Diyos. Amen? Tayo po ay nasa ilalim na ng biyaya ng Panginoon because we are saved by grace. Tayo po ay naligtas sa biyaya, sa pananampalataya, sa biyaya, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi po dahil ito sa ating mga mabubuting gawa, kaya walang sino mang ang pwedeng magmalaki sa Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Amen. We are saved by His grace. Amen po. Hallelujah. Come to the Lord while there is still time to repent. Nagrepent na po tayo. Nandito na po tayo sa kawan ng Diyos. Huwag na po tayong lumabas. Amen. Marami pong lumabas, hindi na nakabalik. Yung po ang nakakatakot. One day, it will be too late. Isang araw, ito po ay huli na.
Naalala ko po yung parable of the rich man. Doon po sa Luke 12:16-20. Siya po ay mayamang-mayaman. At sabi niya, ang kayamanan ko saan ko ilalagay? Gagawa ko ng kamalig, doon ko ilalagay ang aking kayamanan. Subalit ang sabi ng Panginoon, hangal. Bukas ay babawian ka ng buhay. Yan po ay parable. Mahaba po yan. So, ngayon pa lang po, it is time for us to fix our eyes on Jesus. Not on what is seen. Kasi po yung mga nakikita natin kalayawan ng mundo. Masama po bang yumaman? Hindi. Pangako ng Panginoon yun at part yan ng ating kaligtasan. Pero kung yumaman ka dahil sa masama, yun po ang masama. Masama ba magkaroon ng bahay at lupa? Hindi po. Subalit kung yun na lang palagi ang desire mo, nakalimutan mo na ang Diyos. Let us fix our eyes on the things that is unseen. We fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, for what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. 2 Corinthians 4:18. So we fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! We bless you, Father. We glorify your name. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, sa kahabagan mo. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, we will fix our eyes on Jesus. Salamat po, Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Thank you, Father. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Habang dyan po kayo sa kinatatayuan nyo, tayo po ay magbulay-bulay. Panginoon, salamat. Alalahanin po natin ang katapatan ng Diyos sa nakaraang sa taong ito at sa susunod na mga taon. Panginoon, salamat sa katapatan mo sa 2025. Kung tapat ka ngayon sa amin, higit ka magiging tapat, Panginoon, sa susunod na taon. Salamat po, Diyos, kung sino man po may mga problema sa finances, may problema sa sakit at karamdaman, may problema sa relasyon. Lord, you're our healer. Ikaw ang aming Diyos na manggagamot, hindi lamang physical na sakit, maging mga relasyon. Ito, Panginoon, ay nire-reconcile mo, ito'y pinagagaling mo. Maging yung financial naming pangangailangan, ikaw ang aming provider, Panginoon. You are the God that owns everything. The earth is the Lord's and everything in it. Panginoon, kung may mga bisyo pa po kami, may mga ugali kami, O Diyos, na hindi nababago, Lord, we surrender it to you. Sinusurrender po namin, isinusuko namin ang aming buhay, ang aming kahinaan, at kung anumang bisyo namin, anumang mga ugali pa namin, hindi ka lugod-lugod sa iyo. Lord, isinusuko po namin, Panginoon. Here we are, Father, open our hearts. Open our minds. Father, ikaw ang Diyos na nakakaalam, hindi man kami mabasa ng aming kapwa, ng aming kapatid. Nababasa mo kami, Panginoon. Alam mo ang aming pangangailangan, Lord. Here we are, we humble ourselves to you. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. At isinusuko namin ang aming buhay, ang lahat-lahat sa amin, O Diyos. Anumang pag-aalala, anumang kabalisahan sa aming puso, sa aming isipan, ito po ay aming iwinawag in the name of Jesus. And we surrender our lives to you, Father. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Our word
words are not enough to thank you. Thank you, Holy Spirit. Sa umagang ito, we bring you back all the praises, the glory, and thanksgiving. In Jesus' name,